Yun mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Welcome back dito sa ating vlog sa araw na ito. So, syempre, sa video ito, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell din sa baba ng ating YouTube channel. So, sa video ito, meron tayong sasagutin na request ng mga ka-viewers natin na gustong malaman nila yung price ng Karusa 200 Fi. So, ito yung binlog natin nakarang araw na unit, no? At maraming nagtanong na gustong malaman yung ganitong presyo. So medyo may kamahalan na siya ngayon. Siguro na sa tumaas siya ng 2K. Sabi ni Sir Alfred Alama, nasa 2K na yung taas niya kasi mayroong mga pinagbago itong latest model ng Karusa 200 Fi, no? So yung kasing kanyang side mirror ando na naka-forward na sa harap ng kanyang windshield. So medyo forward siya doon kaya yun ang sigurong mga dahilan kung bakit nagtaas ng price. So andito yung price ng Karusa 200 Fi, no? So ito yung kanyang cash price, SRP niya ay 170,000 yung kanyang SRP. At sa installment, meron siyang option na 3 years. 3 years, 2 years, and 1 year. Yan. So, sa installment, meron siyang down payment na 10,000. Yan. Sa 3 years naman, ay meron siyang monthly payment na 7,390 per month sa loob ng 3 years. So, sa 2 years naman, meron kang babayaran na 9,765 sa 2 years o 24 months. No? Sa 1 year naman, ay meron kang babayaran na 16,890. So, yan yung price niya sa 1 year o 12 months. So, siyempre, hindi nawawala yung tinatawag nila na less o yung rebates. Meron po talagang rebates pagdating sa payment kung updated yung pagbayad mo ng monthly payment. Then, ito, may nag-request din sa atin dati kung magda-down siya ng 40K, no? Yung kanyang down payment. Sabi niya, sir, magkano ba yung monthly kung 40K yung down payment? So, sasagutin natin yan. Ito yung price na ibinigay sa kanya ng Rusi Tugigaraw. So, ayan, ang down payment niya ay 40,000, no? Meron siyang dalawang optional na yearly o yung kung ilang taon yung babayaran niya. May 3 years at 2 years. Dalawa lang yung binigay sa kanya na optional. So, sa 3 years ay meron siyang monthly na 6,180 sa loob ng 3 years o 36 months. So, dito naman sa 2 years o 24 months, meron siyang monthly na 8,140. So, bumaba na yung kanyang monthly payment kasi nga malaki yung kanyang down payment. So, yun ang kagandahan. Basta malaki yung down payment. Huwag kami ingay. Pag malaki ang down, mababa yung monthly. Yun nga, mababa ang monthly. So, ito yung computation nila Sir Alfred ng Rusi Tugigaraw. So, ito yung question ng tropa natin nakaraan na nagtatanong ng price. So, ayun mga ka-best friend, ang price ng Karusa 200 na Fi, ito yun siya. So, sa cash price ay 170. No? So, hindi ko lang alam ngayon kung meron silang update na sa price, yung bagong presyo nitong Karusa 200. So, ito yung kagandahan sa kanya, no? Meron siyang tinatawag na coolant o yung water cooled o na cooling system. So, yun ang kagandahan. Kasi pagka ganun yung cooling system niya, coolant, pwede natin siya ibiyahe ng malayuan, long distance, no? So, syempre, kailangan din ng pahinga ng makina. Kahit ngayong mga sasakyan, ay pinapahingan din natin kung Maynila at Tugigaraw. So, yun pa kayang mababa yung CC. So, yun ang advantage sa sa Karusa. Meron siyang cooling system na coolant, no? Liquid cooled siya.
So, yun, magsagot tayo dito ng mga katanungan. So, maraming tanong na kailangan sagutin natin dito sa ating sa ating YouTube channel. So, kahapon nag-upload ako ng video, merong mga tanong doon na kailangan natin sagutin. So, umpisa tayo dito sa ibaba. So, ito sabi ni ni Long Ranger, sabi niya mas advanced na pala yan siya kasi naka-liquid cold na siya. Pwede na siya sa malayuan. Yun. Tama yun, sir. Yung sinabi mo. Pagka naka-liquid cold, pwede na talaga siya sa malayuan na biyahe. Yun. So sabi niya, ito, mayroon din dito mga comments na huwag niyo ipagkumpara yung ibang brand sa brand na ng isang brand kasi mayroong pagkakaiba yan ng layunin o yung purpose kung ba't ganyan ang mga unit. So, minsan diyan nagkakaaway-away, nagkakasagutan dahil sa comparison, no? So, katulad niyan, yung ating trike ay chariot. So, ang comments doon, bakit daw hindi tayo bumili ng karusa na, o di kaya bakit hindi karusa yung binili natin, bakit chariot pa? No, so, yung sagot natin dyan ay nakadepende po sa purpose ng paggagamitan natin ng isang klaseng trike, no? Kung yung trike natin ay kung yung purpose natin ay pangkargahan, pang service na marami, ay hindi po angkop yung yung Karusa 200 sa pangmaramihan at pangkargahan. Siya po talaga ay nakadesign lang sa pang school service lang, pantao lang talaga itong Karusa 200. Unlike dito sa Rusi Chariot na pwede natin siyang kargahan ng gamit, pwede kargahan ng tubig, pwede kargahan ng kung anong mga bagay na mabibigat. Kasi nga, Molye si uh, Rusi Chariot. Yun ang kagandahan at advantage dito sa Chariot, no? So, upuan din siya mahaba, so makakarga tayo doon ng tig-apat na pasahero, walo-walo. Apat sa kabila, apat din dito. So, walo na, plus doon sa harap ay 10. Kaya kumarga ng 10. So, nakaraan, unang mga vlog natin nakaraan ay kumarga tayo ng 12 na pasahero. So, kayang-kaya ng chariot. So, ang kagandahan lang din sa chariot ay meron siyang tinatawag na low gear, no? Pagka mabibigat yung karga natin, ay pwede nating ibaba yung tinatawag na low gear para kayanin ng ating chariot yung mga akyatin na matataas kahit kargado pa tayo. So, yun. So, yun sa mga ka-best friend natin na mga nagtatanong pa, sabi ni Sir ito, MQ si Hits, no? Hindi ko maano yung pangalan niya. Kasi ano siya, yung username ang ginamit niya. Sabi niya, buong Pilipinas na ba ang may display na Karusa, sir? Sabi niya. So, ang sagot ko dyan, sir, ay may pailan-ilan lang na na brands ng Rusi ang nagdi-display niyan. Katulad ng mga main brands, yun lang po talagang mga nasa city na brands. Pero sa mga looban na, kadalasan wala pang stock dyan. Doon pa yun sila kumukuha sa mga main brands ng unit. So, kung wala pang unit sa area nyo, pwede po kayong mag-order, mag-down lang kayo ng reserve fee para makapareserve kayo at ma-deliver dyan sa gusto nyong pagkukunan ng unit. So, ang requirements niyan ay valid ID tsaka barangay clearance lang naman. Same din sa Kumiker. So, nagsagot dito si Long Ranger. Sabi niya, nationwide naman po ang stock nila. Yan, by order naman. So, medyo pumatok talaga tong unit nila kasi yung Karusa 200. Patok ito pagdating sa pang-service. Kasi ang kagandahan pagka pang-service talaga siya, pang sundo ng estudyante. Kasi apat sa likod, then katabi ng driver, both kabilaan ay dalawa. So, kaya mo kumarga ng 5 o 6. 6. So, ito. May nag-comments pa dito si Sir Jeffrey
Balit, Jeffrey Balete. Yan si Sir Jeffrey Balete. Sabi ni Sir Jeffrey Balete, sabi niya, malupit sa patag yan. 50 kilometers pa lang iniiwan na yung Bajaj RE. Saka Maxima, haha, kahit barako nga tested na po. Rusi lang, malakas sabi niya. So, alam niyo ba kung bakit mabilis talaga yung Karusa 200 sa highway? Kaya po mabilis yan kasi nga meron siyang kinta o yung fifth gear. Kasi kadalasan sa mga Bokyo o Tok-Tok, ano lang siya, fourth gear lang. Ito naman si Karusa 200i, meron siyang fifth gear kaya mabilis. Sabi niya 50 kilometers ay naunahan niya na yung Bajaj RE. So natural po yun kasi meron kinta yung Karusa 200 o mayroon siyang fifth gear. So yun ang advantage ng Karusa 200. So ganun pa man ay hindi naman kailangan ng ng mabilis na pangkarera, no? Yan ang 3 wheels ay hindi po advisable na sobrang bilis. Hindi siya advisable sa speed na 70 to 80, no? Actually, ang maximum niyan ay nasa 60 lang dapat kasi 3 wheel lang siya. Pwede siyang magkimpang-kimpang, pwede siyang matumba. Hindi siya pwedeng i-banking, no? Kasi 3 wheel lang talaga. Pwedeng matumba yung trike. So, yun. May sasagutin pa tayo dito. Si Sir Tagum Jimar, no, sabi niya, sana ganito nga dumating unit na in-applyan ko, waiting ganito talaga, white. So, yung binlag natin na unit kahapon, yun po pala yung hinihintay niya na unit din na in-order niya. So, yun nga, Sir Jmar, yun din yung kung ano yung in-order mo dun sa branch na pinag-orderan mo, yun din po yung darating na na klase ng trike, no? So, ang malamang ang darating na sa'yo ay yung pinaka-latest na na Karusa. Yun yung side mirror niya ay naka-forward, no? Hindi na side. So, dati kasi naka-side, maliit lang yung side mirror niya. Pero ngayon ay naka-forward na siya at malapad. So, parang truck na talaga, parang elf. So, pumor pa yung kanyang side mirror. So, yun yung nagpaganda sa kanya. Sabi dito, si Long Ranger, grabe pang malayuan pala talaga. Yan, naka-liquid cold na siya. Ayos yan kapatid. So, yun nga sir, ay pang long drive talaga itong Karusa dahil naka liquid cold na siya. So, dito, may mga comments tayo dito na babasahin sa baba ng ating channel, no? So, sabi dito ni King Guevara, no? Sa Bajaj RE, wala yan. Napaka-astig talaga ni Karusa, talagang pinag-isipan. So, yun. So, wag natin po ipagkumpara yung ibang unit dito sa unit ng Karusa. Dahil may sari-sarili po yung engineering. So, magkakaroon lang ng dyan, ng pagtatalo pagka yan po ay pinagsabong natin. No? So, marami na pong nagdidebate tungkol dyan. So, tayo naman ayaw natin ng mga ganyan kasi abala lang sa ating pagbablog. So, ito sabi dito, yung pinaglagyan ng radiator sana ginaya sa TBS na Duramax para madali i-check. Ito si Turogi na nag-comment. So sana daw yung katulad daw sa may yung pinaglagyan doon sa may Duramax na TBS ay ganoon din sana para daw madali i-check. So si naman kasi si Karusa 200i, yung kanyang radiator nandun po sa ilalim ng passenger side. So malapad po kasi yung radiator niya, malaki. Kaya kailangan niya ng space na maluwang din para may salpak siya sa ilalim. So kung mapansin niyo sa vlog natin, malaki po yung kanyang radiator, no? So kailangan talaga ng space na malaki rin, sabi niya dito. At doon kasi sa bandang side ng makina, meron dong cup na white. Yun po yung lalagyan ng coolant pagka
konti na lang. So malalaman naman natin dun kasi mayroon lang namang guhit doon na maximum tsaka minimum, no, o full o low, may nakalagay naman doon. So doon pa lang mache-check mo na siya. Pero pagka nasa minimum na siya o sa low na siya, ay pwede mo na siya dagdagan doon. Doon mismo sa may cup na white, doon mo siya bubuhusan ng coolant. So hindi ka na doon maghalong cut sa ano, ilalim ng passenger side o passenger seat. So dito may nag-comment din, sabi ni Kwan, mas advanced na pala talaga siya kasi naka-liquid. Oh, tama. So nabasa na natin 'to. So ito pa si Kwan. Sabi ni King Guevara, meron nga yung Motopush trike rin. Siya idol 9-seater. Napapanood ko lang rin. Oh, meron din po. Trike din po yun ng Motopush. At magkakaiba po talaga yung ano, yung aspects niyan. Nakadepende na rin po sa gusto ng tao sa purpose, no. Kung yun ay 9-seater, talagang pang service lang, hindi siya pwede pang kargahan ng kung ano mang mga mahaba, mabibigat, no. Yun ang yun ang ah, mga pinagkaiba nila. So sabi niya, assemble ng Pinoy po, makina gawang China pero okay na rin yan. Okay rin naman. Tama po yun. Ang yan naman po ay gawa sa atin, no, dito sa Pilipinas o dun sa bandang Visayas na Dumaguete. Yung karusa, no, kwan, kahit nga yung makina ay China po yan. So, hindi porkita China ay hindi na siya matibay, no? O hindi na siya maasahan. Lahat ng China po ay meron talagang matitibay dyan. Katulad ng mga cellphone natin, itong camera na ginagamit natin, DJI Osmo Action 4, China po yan. Kahit po yung cellphone natin na ginagamit ngayon, halos lahat naman ay China na. Pero bakit pa natin pagtatalunan yan kung hindi yan siya matibay, no? So matibay na uh, ginagamit natin yan. Ito nga China to, Redmi, Xiaomi Pro. Pero matagal ko na ginagamit. So diyan natin makita na hindi porket na China ay hindi siya matibay, no? Merong mga China, made in China na matitibay. So baka sabihin niyo pro China tayo, hindi po tayo pro China. Pagdating sa business, pagdating sa mga material na galing China, hindi po lahat ay hindi matibay. Lahat po yun, meron talagang matibay dun, guys. So, yun. At dito naman sa ibaba, so basahin natin yung comments dito. No? So, sumagot din pala dito si Long Ranger kay Jimar. Sabi dito na Long Ranger, sir, kung ano yung unit yung in-applyan mo, yun din po yung darating. So, tama yun, sir. So, sa baba pa. Top speed. Yan. Dito may nag-comment din dito na sabi niya dito, top speed niya po, sir. So, hindi ko naman alam yung top speed ng Karusa kasi ngayon ko lang na ano yun eh. Ngayon ko lang siya na review, no? Hindi ko pa nasubukan talaga yung kanyang speed. Pero tungkol naman dun sa mga nakagamit na o yung mga nag-purchase ay sinasabi naman nila na mabilis. Kasi nga merong kinta kaya mabilis siya. So ito naman ay sabi ni transporter, kamusta po ang gas consumption Karusa compare sa Bajaj RE? So wala pa pong makakapag ano dito sa amin, dito sa Tuigara, wala pa makakapagsabi ng gas consumption kasi konti pa lang yung mga naka-purchase dito sa Tuguegarao o sa Cagayan. So malalaman natin yan after a month. Then sabi niya dito, sana po sa sunod video vlog nyo yung gas consumption. Okay, sa sunod po. Pagka kuha na. Tandaan nyo po yung mga trikes na yan, hindi po advisable sa mga sobrang bilis. O yung 80 above. Kasi napakadelikado po pagka nakapak ng lubak ay kumikimpang siya, then pwede siyang magkakos ng aksidente. At hindi rin siya advisable sa sigsag na ibabanking.
Kasi pwedeng ano siya matumba sa bangkingan. So yun ang mga mga hindi dapat gawin sa mga trike, no? So dito basahin pa natin 'to. Si ano pala si Sir Rina Humayra. Magda-down daw siya ng magda-down daw siya ng 25,000. So, i-confirm pa natin 'to kung magkano yung monthly niya sa loob ng 6 months kasi kukunin niya daw sa loob lang ng 6 months ang monthly payment. So, galing may mapera ito si Madam. So, sa sunod na lang na ano natin na pag natanong ko na i-comment ko na lang dito sa post ni o sa comment din ni Ma'am Rina Humayra. Diyan ko na rin siya i-comment down ko na lang siya. So, yun, thank you for watching. Yun po ang price ng Karusa 200 FI. So, FI na siya ngayon. So, matipid na rin siya basta naka-FI na at naka 200cc displacement. So, yun, thank you for watching. Thank you for subscribe sa ating YouTube channel. Thank you sa pagpapanood ng ating channel. Thank you for watching.